Tiwala. Ayun ang gusto ni Lord na meron tayo every time we give to Him our tithes and offering. Year 2022, when I was invited sa church, at marami na akong napapakinggan na testimonies of how God blesses and shows His favor sa mga anak niyang tapat at buong nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Ngunit, hindi kaagad nawala ang pagtatanong at pagdududa ko when it comes to giving my finances to God. At tunay na God uses our leaders to teach us. I praise God for the life of my leader, Ate Marian, dahil nagtiwala siya sa akin na magagawa ko din ang pagbibigay ng tithes and offering ko ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, sinimulan kong ibalik sa Panginoon ang 10% ng finances ko at ibinigay ko rin ang aking offering, ang tanim sa aking mga panalangin. And hindi naging smooth ang lahat dahil dumating ang time na sinubok ni Lord ang pagiging faithful ko when it comes to giving. Naging tight ang aming finances at umabot sa point na kailangan kong lumipat ng school dahil hindi na namin kayang bayaran ang tuition fee ko. It was hard for me at first until God told me to move into a new school. And little did I know, may malaking pagpapala at plano pala si Lord in my life. I thank God dahil nabayaran na namin ang balance ko from my old school. Praise God as well dahil yung tinataniman kong mga disciples ay nagkakaroon na. Ginagamit ako ngayon ng Lord sa campus ministry sa San Jose National High School na kung saan ay nagiging blessing ang life ko as I am being blessed with disciples. I am also blessed to be part of the El Dorado Outreach kung saan ay nakakapag-bless rin kami ng ibang tao. Tunay nga na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ay pagkakatiwalaan ka din niya ng magagandang bagay at mas malaki pa sa hinahangad mo. Kaya naman, magtiwala ka lamang sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. So, I challenge you to trust God and give to Him what belongs to Him. Hayaan mong maranasan mo ang katapatan ng Diyos sa iyong pagtatapat. I am Charis, nagtitiwala na ang Diyos ang bahala sa lahat ng nagtatapat. God bless you, Gians! Praise! Ayan, truly that God is a faithful God. Amen ba? Amen. Kaya naman, lagi niyang minimake sure na ibe-bless niya tayo dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. And when we obey His commands, we can expect to experience His overflowing blessings in all aspects of our life. Kaya naman, kahit ang income natin ay tight, let us tithe. At makikita mo kung paano kayo be-bless ng Lord sa pagtitiwala mo sa Kanya. Amen ba? Kaya pwede po ba tayo tumayo? And prepare po natin yung mga tithes and offering po natin. And pwede po ba itaas po natin lahat ng mga tithes and offering natin? And it is to acknowledge na ito po ay para po sa Lord at binibigay natin kung ano yung nararapat para sa Kanya. Amen po ba? Let's all close our eyes and let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. We thank you for bringing us here, Lord God, sa church, Lord God, for us to receive your word and message to us. Lord, maraming salamat po. And as we give our tithes and offering, Panginoon, Lord, continue to bless our hands, Panginoon. Continue, Lord, na itong offering at tithes namin, Panginoon, Lord God, ay maging simbolo, Panginoon, ng pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon, at maging tanim sa mga pangarap at sa mga dinedesire ng puso namin. Lord, maraming salamat. Continue, Lord God, to bless the hands, Lord God, sa lahat ng magbibigay, willingly and wholeheartedly, Panginoon. And even, Lord God, sa mga hindi makakapagbigay, Lord, continue to teach them. Continue, Lord God, na ituro mo sa kanila kung ano yung kahalagahan ng pagbibigay at pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po. Continue to pour out your blessings, Lord God, to your people in this church, Lord, to our families, to the nation Philippines, and to the nation Israel. This is the prayer of your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen.